Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility pero posibleng bumalik ang bagyong Ophel. At bago pa man yan, matinding pinsala na ang iniwan nito sa Cagayan. Napuruhan ang tulay na nagdurugtong sa dalawang bayan doon. At mula sa Gonzaga, Cagayan, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine! Vicky, sa mga oras nga na ito, tuloy-tuloy yung restoration yung pagsaayos sa nasirang tulay dito sa lugar. At ICT room. Natuklap ang mga bubong. At nawasak ang mga pasilidad. Ganyan ang epekto ng malakas na hangin at ulang dala ng Noy Super Typhoon Ophel bago ito naglandfall sa bayan ng Baggao kahapon. Malaking problema dahil tila wala nang babalik ang eskwelahan ang mga estudyante sa Sitio Valley Cove sa Barangay Santa Margarita. Isilaw na. Sa bayan naman ng Santa Ana, muli na namang nalubog sa baha ang maraming lugar. Kaya kahit gabi na, tuloy pa rin ang pag-rescue ng otoridad sa mga residenteng nakatira malapit sa ilog. Katakot-takot na flash flood din ang naranasan sa katabing bayan ng Gonzaga. Isa sa napuruhan ng flash flood ang San Jose Bridge kung saan nawasak ang magkabilang approach ng tulay. Stranded ang maraming sasakyan sa kalsada. Nagkalat din ang naglalakihang troso sa kalsada na pinaniniwala ang galing sa mga kinalbong bundok. Sa drone shot na ito ng Philippine Red Cross, kita kung gaano karaming puno ang tinangay ng rumargas ang baha. Ang mga residente naman, kanya-kanyang diskarte para hindi maantala sa kanilang pupuntahan. Dahil sa hindi madaanan ng San Jose Bridge sa bayan ng Gonzaga, ay tumatawid na lamang ang mga residente dito sa ilog para makapunta sila sa kanilang mga pupuntahan. Si Mang Pedro mula sa bayan ng Santa Ana, importanteng makapunta raw sa bayan ng Gonzaga dahil kailangan niyang ayusin ang nasirang bubong sa bahay ng kanyang anak. Mahirap, mama. Dahil? Wala nga sasakyan na papunta rito. Kaya nga naglakad na lang ako. Ipinangako naman ng DPWH ang agarang pagsasaayos sa tulay. So ang nasira yung approaches natin na was out. So I can assure na madali na lang nating may restore ito. Kasi marami namang mga equipment, tulong-tulong yung mga both private and DPWH at I think may LGU pa. Within the day, I'm very sure makakadaan yung mga tao. Bibilisan namin to. Bukod sa nasirang tulay, matinding pinsala rin ang iniwan ng bagyong Ophel sa mga magsasaka. Problema ngayon ng mga magsasaka kung papaanong makakapagtanim muli. Gayong ang kanilang ekta-ektaryang taniman ng palay ay natabunan na naglalakihang mga troso na galing sa bundok. Naabutan namin sa gitna na naglalakihang mga troso na nakaupo ang magsasaka na ito habang binabantayan ang nag-iisa niyang alagang baka na nakaligtas sa rumaragasang baha. Sobrang panlulumo ang kanyang nararamdaman. 4 na alaga niyang baka at 3 baboy ang nangamatay matapos matangay ng baha. Natabunan din ng troso ang kanyang mga pananim na palay. Mahirap explain, ma'am. Alaga namin, kabuhayan din namin. Saka yung mga palayan, ma'am, na tabunan din ng mga ganito. Bahala ng kon, ma'am. Sa ngayon, malawakan ang ginagawang assessment ng otoridad sa lawak ng danyo sa nagdaang bagyo. Samantala, dahil sa magandang panahon, pinayagan na rin makauwi ang mga bakwit. Kabilang ang mga katutubo na ito mula sa Barangay Palawig. Maaga pa lang, naglakad na sila pauwi sa kanilang mga bahay. Ay uuwi na ngayon? Oo, ma'am. Dahil tignan namin yung bahay namin, ma'am, kung mayroong pang... Pero maayos naman ang panahon, di ba? Oo, ma'am. So okay lang. Okay lang, ma'am. Vicky, sa mga sandaling ito, mas dumami pa yung stranded dito sa lugar. Pero ayon sa DPWH, ngayong gabi ay target nilang mabuksan o ma-open sa mga motorista ang tulay. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV.